mga bata, handa na ba kayong makinig sa isang napakagandang kwento? Sige, umupo kayo ng maayos dahil ngayon aalamin natin ang alamat ng isang bagay na araw-araw nating kinakain. Naitanong nyo ba yan sa mga magulang nyo? Kasi yung paborito nating kanin, mayroon palang isang mahiwagang kwento sa likod niyan. So tara na, balikan natin ang sinaunang panahon para matuklasan ang sikreto sa bawat butil ng kanin. Okay, so isipin nyo muna to. Noong unang panahon, iba ang buhay. Ibang-iba sa ngayon. Wala silang mga bahay na tulad ng sa atin. Palipat-lipat lang sila ng tirahan. Ang buong mundo, yun ang tahanan nila. Oo, ganun nga. Hindi pa sila marunong magtanim o mag-alaga ng hayop. Ang pagkain nila, galing lahat sa kalikasan. Pag may nakitang prutas, yun ang kakainin. Pag may nahuling hayop, yun ang ulam. Pero paano kapag naubos na? Dilipat na naman sila. At dito sa ganitong pamumuhay natin makikilala ang ating mga bida, ang mag-asawang sina Banag at Danas. Ayan, narinig niyo yun? Yan ang malungkot na sinabi ni Banag sa asawa niyang si Danas. Kasi pangarap niya talaga na magkaroon ng sarili nilang bahay na hindi na nila lilipatan, isang lugar kung saan pwede silang magsimula ng sarili nilang pamilya. Nakakalungkot, di ba? At dahil mahal na mahal ni Danas si Banag, pinakinggan niya ang hiling nito. Naghanap sila ng isang lugar na pwede nilang maging permanenteng tahanan. At nakita sila, isang lugar na parang paraiso. Ang daming prutas, ang linaw ng batis, at ang daming isda. Sa wakas, naging masaya na sila. Akala nila okay na ang lahat, pero hindi pa pala. May darating na isang malaking pagsubok. Biglang, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Tingnan niyo ang pinagkaiba. Yung dating paraiso, biglang natuyo. Nawala ang tubig sa batis, namatay ang mga halaman at umalis na rin yung mga hayop. Naku po, wala na silang makain. Sige nga, isipin nyo. Kung kayo si Danas, anong mararamdaman nyo? Siguro, matatakot kayo, di ba? O kaya malulungkot. Ganon-ganon ang naramdaman ni Danas. Nakikita niya kasing sobrang lungkot na naman ni Banag, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Kaya ayon, si Danas, naglakbay siya ng malayo para lang makahanap ng pagkain. Umakyat siya ng bundok, tumawid ng mga ilog na tuyo na, pero wala talaga siyang makita. Sa sobrang pagod at gutom, bigla na lang siyang natumba sa isang malawak na damuhan. At dito na, mga bata, nagsimula ang mahika. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Danas. Tapos sa kanyang panaginip, may narinig siyang isang napakagandang awit. Isang kanta na parang galing sa mga damo sa paligid niya. Pagdilat ng mata ni Danas, nagulat siya. Wow! Yung mga damo sa paligid niya kumikinang na parang ginto. At narinig niya ulit yung boses. Kami ang pag-asa, sabi ng mga damo. Kunin mo ang aming mga gintong butil. At tuloy-tuloy lang ang awit. Tinuturuan siya kung anong gagawin. Ang sabi, kailangan daw niyang bayuhin ang mga butil. Parang i-pound para matanggal yung balat nitong kulay ginto. At ang huling bili ng mahiwagang awit, yung puting butil na matitira, iluto daw niya sa tubig. Lalambot daw yun at magiging pagkain na masarap. Nung mga sandaling yon, alam na ni Danas na hawak na niya ang sagot sa mga problema nila. Tuwang-tuwa si Danas. Dali-dali siyang tumakbo pauri, dala-dala ang mga gintong butil. Banag! Banag! May pagkain na tayo! Sigaw niya. Agad-agad nilang sununod ang lahat ng turo ng mga damo. At habang kumakain sila ng bagong pagkain na to, may isa pang himalang nangyari. Biglang bumuhos ang ulan. Ang lakas-lakas. Tapos, natapos na ang tagtuyot. At doon, naalala ni Danas ang huling sinabi sa kanya ng mga damo. Ang pangalan daw ng halaman ay palay. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Bumalik si Danas sa damuhan para magpasalamat. At doon, itinuro sa kanya ng mga damo ang pinakamahalagang aral. Sabi nila, una, anihin mo ang mga butil. Pangalawa, huwag mong ubusin lahat. Magtira ka para itanim ulit. Pangatlo, alagaan mong mabuti yung mga tumubo. At ang panghuli, at ito ang pinakaimportante sa lahat, ibahagi mo sa iba ang natutunan mo para wala nang magugutom kailanman. At yun mismo ang ginawa ni Danas. Sinunod niya ang bawat bilin. Naglinis siya ng lupa, itinanim niya ang mga butil ng palay at inalagaan niya ito araw-araw. Hinintay niya itong lumaki at mamunga.
At dahil mabait si Danas, hindi niya to sinikreto. Itinuro niya sa lahat ng tao kung paano magtanim ng palay. At dahil doon, nabago ang lahat. Natuto nang maging magsasaka ang mga tao. Hindi na nila kailangang lumipat-lipat ng tirahan kasi kaya na nilang magpatubo ng sarili nilang pagkain. Sa wakas, nakabuo na sila ng mga komunidad. Kaya sa susunod na kakain kayo ng kanin, sana maalala ninyo ang kwento ni Danas at Banag. Ang bawat putil pala ay simbolo ng pag-asa, ng pagtitiyaga at higit sa lahat ng kahalagahan ng pagbabahagi sa kapwa. At yan mga bata ang napakagandang alamat ng palay.